May 7 bagay na binabanggit po dito. May 2 bahagi po tayo na tigpipito na binabanggit po dito. Halimbawa, when it comes to yung tinatawag na cosmic judgment, may 7 bagay na binabanggit po sa kategorya ng cosmic judgment. Unang-una, binanggit po dito yung tinatawag na earthquake. Di po ba? And then binanggit po dito, the sun, the moon, the heavens. And then it mentions mountains and islands. So when you come to see yung mga nabanggit po dito mga kapatid, it is quite clear that these are descriptions patungkol po sa cosmic judgment. Bukod pa ho dito, nabanggit din po yung salitang stars. Kaya kung bibilangin po natin ang bawat description na nabanggit po dito na bahagi sa cosmic judgment, this will add up to 7. 7 descriptions of cosmic judgment. Now, in verses 12 to 13, ang sakop po ng verses 12 to 13 ay yung mga bagay po na nabanggit ho dito. Basahin nga po natin ang verses 12 to 13. Nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panduksa at pumula ang buwan na kasing pula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas na malakas na hangin. So ayon po, this right here would be 6:12 to 13. Yung grupo na nabanggit po dito is 6:12 to 13. Ngayon po, bakit ho natin kailangan ituring po ito bilang apocalyptic? Might be the question. Dahil kagaya po na nabanggit po natin noon pa, ang Revelation is steeped in Old Testament theology. Nang ibig sabihin yung mga larawan, yung mga images na pinapakita po dito sa konteksto po ng pangitain ay, we could well say, is rooted and established in Old Testament apocalyptic literature. Halimbawa, makikita po natin yung mga elementong ito sa Lumang Tipan. Kung atin po babasahin in the book of Isaiah, chapter 13. Isaiah, chapter 13. The only way na mauunawaan po natin yung mga bagay na ito is if we go back to the Old Testament. In Isaiah 13, beginning at verse 10, tignan niyo po ang nakalagay sa Isaiah 13, talatang Gs. Sabi po ng Biblia, hindi na magniningning ang mga bituin. Sisikat ang araw, pero madilim pa rin. At ang buwan ay hindi na rin magbibigay ng liwanag. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawasakin ko ang kahambugan ng mayayabang, patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. So ano po yung nakikita ho natin dito sa Isaiah 13:G hanggang 11? Yung buwan, yung sikat ng araw, there's cosmic judgment na binabanggit po dito. At ano po ang rason? Dahil ito ang parusa ng Diyos sa mga taong ayaw magsisi. Bukod pa ho dito in chapter 50 of Isaiah, kung ating po babasahin, Isaiah chapter 50, talatang 3, tignan niyo po ang nakalagay. In Isaiah chapter 50, beginning at verse 3, sabi po dito, at kaya ko ring padilimin ng kasing itim ng damit na panuksa ang langit. Or in English,
I clothe the heavens with darkness and make sackcloth its covering. Well, di ba kanina, nung binabasa po natin ang talatang 12-13, ano po ang nangyari sa araw? Ano po ang nangyari po in the sun? It was clothed with sackcloth. Well, saan po humuhugot si John po dito? Humuhugot po siya sa Isaiah. At ano po ba yung binasa natin dito? This has something to do with apocalyptic literature. Moreover, hindi lang po sa Isaiah, kundi kung babasahin din po natin in the minor prophets, dito po in the book of Joel chapter 2, talatang Gs, tignan niyo po ang nakalagay. Sa Joel chapter 2, beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Nayayanig ang lupa at ang langit sa kanilang pagdating, at nagdidilim ang araw at ang buwan, at nawawala ng liwanag ang mga bituin. Ngayon, kung ibababa po natin ang basa, dito po sa talatang 31, tignan niyo po ang nakalagay. Ibaba po natin ang basa sa talatang 31. Magdidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakatakot na araw ng paghuhukom ng Panginoon. So, yan din ang nabasa natin kanina. Ano po ang nangyari po sa buwan? Naging kasing pula ng dugo. Now, there has been a lot of speculation. Kagaya po nito, sometime in the early 1900s, nagkaroon po daw that the sun and its coloring became blood, and therefore ito po daw ay katuparan na binabanggit po sa Revelation. Others have speculated this took place sometime in the early BCs and afterwards in the 80s, that yung buwan po daw at yung araw ay nag-iba po daw ng kulay at hindi na ho nagbibigay ng liwanag. But we must understand that bagamat may kahawig yung mga nangyari po sa realidad, sa mga binabanggit po dito, we must firmly say that yung mga nabanggit po in reality ay hindi po katuparan ng binabanggit po dito. Dahil ang konteksto po ng Revelation chapter 6 ay tungkol po sa final judgment. It is not referring to yung mga nangyayari lamang in space or in the heavens, kundi ito'y tumutukoy specifically to final judgment. Now, the question might be, kung hindi po ito tumutukoy sa mga panahon po ng BC or AD, then you must have to ask the question that kung hindi po ito katuparan po ngayon, kundi later on, ang katanungan po dito is, bakit po kailangan banggitin ni Kristo na yung mga bagay ni ito ay mangyayari in the future and not now? Halimbawa, kung babasahin po natin ang Mateo 24, in Matthew chapter 24, bakit po natin sinasabi na ika-6 na selyo ay hindi pa natutupad? Dahil sa sinabi ng ating Panginoon dito sa Mateo 24, talatang 28. Tignan niyo po ang nakalagay. In Matthew 24, verses 28 hanggang 29. Tignan niyo po ang sinasabi. May kasabihan na kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ang mga buitre. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kapigatian, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. So, bakit ho natin sinasabi at itinuturo that yung mga nabanggit po dito, earthquake, sun, moon, stars, nagbabaksakan, mawawalan po ng liwanag, at mangingitim because of sackcloth na description, is because the reason why we say na hindi pa ho natutupad po ito, dahil si Kristo mismo ang nagsabi, pagkatapos ng kahirapan, ito yung mga lumitaw.
Well, ano po ba yung kahirapan na binabanggit po ng ating Panginoon? The tribulation period. The great tribulation. The great suffering of the church. Ngayon, kung itatanong po natin mga kapatid, ang suffering of the church po ba tapos na? May mga pinapatay pa rin po ba ng mga Kristiyano? May mga inuusig pa rin po ba ng mga Kristiyano? And if the answer is yes, then Jesus says, kapag natapos na yung mga bagay na yon, then only matutupad yung ika-anim na selyo. Now notice the wording in verse 29. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan. So hanggat hindi pa ho natatapos yung tinatawag na matinding kahirapan for the church, yung ika-anim na selyo na binabanggit po in Revelation 6 ay hindi pa ho nabubuksan. Or in other words, hindi pa ho natutupad. Now, as we continue on, there are those who say, Pastor, how should we view this? Kailangan po ba pag-aralan, i-interpret po ito bilang literal na mangyayari? Na magkakaroon ng literal na lindol? Na magkakaroon po ng pitch black na buwan? At ang araw ay hindi na ho magbibigay ng liwanag? Is that to be taken literally? Remember, this is apocalyptic. Kapag sinabi apocalyptic, meron po itong ipinipresenta at hinahatid na mensahe that is the form of judgment. Moreover, hindi din natin po pwede sabihin na ito po ay mangyayari bilang literal. Dahil unang-una, magbabaksakan po daw ang mga bituin. Now, anyone who studies the size of stars will come to realize that kapag nagbabaksakan po ang bituin, if we take that literally, ang ating sun, mga kapatid, is much more bigger than the earth, and our sun ay maituturing po bilang isang bituin. Ngayon, kung magbabaksakan po ang mga bituin na kasing laki po ng ating araw, do you think the earth has any space to be able to contain the mass of stars? The answer is no. Matter of fact, in science, may napanood po ako, and most scientists, they would say that ito po ang ating mundo. If you compare it with the sun, ganyan po siya kalaki. Now, notice the word stars na binanggit po dito, that's in the plural. Our sun is not the biggest star in the galaxy. Meron pa ho mga iba ng ganito kalaki. And there are those much bigger than that. And those much bigger than that. Palaki ng palaki. When you look at our galaxy. Now, if you take this literally, ang ibig nyo po ba sabihin that yung mga stars na yan magbabaksakan dito? Hindi kayang saluhin ng ating mundo ang stars of the galaxy. So then, what does that mean? Magkakaroon ng earthquake, the sun, the moon, the stars will be affected. Anong ibig sabihin po nun in apocalyptic literature? It means dumarating na po ang katapusan ng mundo. Yun ang ibig sabihin po nun. Kapag nagbaksakan ang mga bituin, kapag hindi na nagbibigay liwanag ang ating araw, kapag ang buwan ay nandilim, and all the other things na binabanggit po dito, in apocalyptic literature, meron na po silang hinahatid na buod na mensahe. Dumating na ang katapusan ng mundo. Yon ang ibig sabihin po nun. Moreover, kung babalikan po natin ang teksto in Revelation 6, sabi pa ho dito in verse 14, naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. So, kung ang verses 12 to 13 deals with earthquake, stars, sun, moon, pagdating po dito mga kapatid, in verses 14, heavens, mountains, and islands ay naapektuhan. Naapektuhan. Now, what do they both have in common kung titignan po natin? Well, lahat ng mga nabanggit po dito
has something to do with us. Lahat naman na nabanggit po dito also has something to do with us. Which means, lahat ng nabanggit po dito bilang judgment, ang tinutukoy po nito na parurusahan po ng Diyos kung bakit matatapos na ang mundo, so to speak, is to bring judgment sa mga masasama. Ngayon, yung nabanggit po na heavens that are scrolled up, yung mountains and islands, meron po itong pinaghuhugutan mula sa Isaiah. Kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 34, Isaiah chapter 34, at dito po tayo sa talatang 2. Isaiah chapter 34, beginning at verse 2. Tignan niyo po yung galit ng Diyos in the book of Isaiah. Isaiah 34 verses 2 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Sapagkat galit ang Panginoon sa lahat ng bansa. Galit siya sa kanilang mga kawal. Ganap niyang lilipulin ang mga tao. Papatayin niya silang lahat. Hindi ililibing ang kanilang mga bangkay, kaya aalingasaw ito. At ang mga bundok ay mamumula dahil sa kanilang dugo. Matutunaw ang lahat ng bagay sa langit. At ang langit ay mawawala na parang kasulatan na nairolyo. Mahuhulog ang mga bituin na parang mga dahon ng ubas o ng igos na nalalanta at nalalagas. Ano po ang konteksto ng Isaiah 34? Sa kabanatang ito, galit na galit ang Diyos sa mga Israelita at sa lahat ng tao na sumasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. Bukod pa ho dito, ayaw po nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. So ngayon, nagbigay po ang Diyos ng pahayag kay Isaiah, ito ang sabihin mo. Ito yung nakikita mo sa aking mga pinapahayag sa iyo, Isaiah. Nakita ni Isaiah, the heavens were rolled up. Nakita ni Isaiah that yung mga isla, yung mga bundok ay biglang nagbago. At ano po yung nais ihatid ng Panginoon sa pamagitan po ni Isaiah? Ito ang mangyayari sa mga ayaw magsisi. Everything will be destroyed. Kung ang kalangitan ay masisira, kung ang mga bundok ay masisira, kung ang mga bagay dito sa mundo ay masisira, ganoon din ang mangyayari sa mga ayaw magsisi. At yan ang hinahatid po dito sa talatang 14. Ngayon, how do we know na yung focus and object of judgment na binabanggit po dito in Revelation 6 ay tungkol sa mga masasama at walang kinalaman po dito ang mga matuwid? Well, kung ipagpapatuloy po natin ang basa in verse 15, tignan niyo po ang nakalagay sa Revelation 6 verse 15. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal na mga kawal, which literally means a commander of 1,000 men, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Now, this is what you'll notice. Sa cosmic judgment na binanggit po sa talatang 12 hanggang 14, may ilan ho na description? 7. The object ng judgment na binabanggit po dito are also 7 in description. Bilangin po natin. Sabi po dito sa verse 15, unang-una, ang mga hari. Pangalawa, mga namumuno. Pangatlo, mga opisyal. Pang-apat, mayayaman. Panlima, makapangyarihan. Pang-anim, alipin. At yung pampito, yung mga malaya. Now here's the question. Bakit ganito ang mga binabanggit po na description tungkol sa mga tao? First, it begins off mga hari, namumuno at mga opisyal. Yung first 3, most likely ay tumutukoy sa mga nagtitiwala sa kanilang mga sarili. Nagtitiwala sa kanilang lakas. Mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan.
In other words, bakit ako sasampalataya sa isang Diyos nasa akin na ang lahat? Bakit pa ako magsisisi? Sumasa akin ang kayamanan, sumasa akin ang lakas, nasa akin na ang lahat ng posisyon, nasa akin na ang lahat. Bakit ko kailangan pa magtiwala sa Diyos? And then the next group of people na binabanggit po dito is that yung mga alipin at hindi. Well, what does that mean? It's another way of saying from high rank to low rank, ang lahat ng tao ay hindi makatakas sa galit ng Diyos. Pero bakit 7? Kung ang bilang na 7 o yung numero na 7 in the book of Revelation ay nagpipresenta po ng isang larawan of perfection and completion, then ang ibig sabihin po kung bakit may 7 na binanggit po dito, this is another way of saying God's perfect, complete judgment. So then, bakit in verse 15, may 7 tao na binabanggit? He's not trying to say that each person has an individual sin. What he's trying to say is, from rich to poor, ang lahat ng mga ito na hindi magsisisi is going to be judged by my perfect judgment. So you have perfect judgment and complete groups of people from rich to poor, lahat sila kapag hindi nagsisi ay hindi makatakas sa parusa ng Diyos. Now, it's fascinating kasi yung mga nabanggit po dito, kagaya po ng alipin man o hindi, ay naulit na naman in Revelation at ito po ay tungkol sa mga taong sumasamba sa halimaw. If we go to Revelation chapter 13, Revelation 13 beginning at verse 16, tignan niyo po ang nakalagay sa Pahayag Kapitulo 13, talatang 16. In Revelation 13, verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao. So sino po yung lahat ng tao? Dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanilang kamay o sa noo. So, yung pala binabanggit dito mga kapatid, in chapter 16 verse 15 kanina, mga 7 class of people, ang nilalarawan pala ho nito is entire, unrepentant humanity. Yung palang nilalarawan nun. Kung bakit binanggit po kanina ng Diyos, 7 classes of men, from rich to poor, ang nilalarawan po nun, at least holistically, is referring to the world na ayaw magsisi. At ano po yung nabasa natin kanina in Revelation 13? Sino yung magpapatatak? Sino yung sasamba sa halimaw? Mayaman, mahirap. Dakila, mahina. Alipin, malaya. At ano po yung mensahe na hinahatid po dito? Lahat ng tao na ayaw magsisi. Now, when you look at the seals of Revelation 6, we have come to learn that the first 4 ay tungkol po kung ano mangyayari mula po nung umakyat si Kristo from the earth to heaven hanggang sa ating kasalukuyan. When we get to the 5th seal, alam natin na nangyayari po yan ngayon dahil pinapatay po ang mga Kristiyano all over the world. Pero ang tanong po dito, bakit judgment ang sumunod after mabuksan ang ikalamang selyo? Have you ever asked that question? Kasi yung 5th seal ay tungkol po saan? Mga Kristiyano na pinapatay. Pero bakit po yung ika-6 na selyo has something to do with final judgment? Bakit po ganito? Bakit po ganyan ang istruktura ng Revelation 6? Is because, kung natatandaan po natin,
ano po ba ang kahilingan at katanungan ng mga mananampalataya na pinapatay? O rather na pinatay? Kailan, Panginoon, mo hahatulan yung mga pumatay sa amin? So, yung katanungan po nila, sinagot po ba ng Diyos in the fifth seal? Sabi niya, ito ang gawin ninyo, magpahinga muna kayo, binigyan sila ng puting damit, pagkatapos po nun, ang sagot po ni Yahweh was this, maghintay kayo na matupad at mabuo yung bilang ng iyong mga kapatid na kailangan patayin. Pero, may nabanggit po ba in the fifth seal na parurusahan niya yung mga masasama? Wala. So yung katanungan ng mga Kristiyano na pinatay in the fifth seal, ito yung sagot. So look at this. Fifth seal, Panginoon, kailan mo hahatulan yung mga pumatay sa amin? Hindi sinagot ng Diyos yun in the fifth seal. Sinagot niya sa ika-6 na selyo. Kaya tingnan mo yung nangyayari sa mga ito. Nagtatago sila. Kung ikaw ay isang Kristiyano at maayos ang iyong relasyon sa Diyos, at ikaw ay tunay na nagsisi, bakit ka magtatago sa Kanya? Ito ang gawain ng mga tao sa panahon pa ni Adan. Nung nagkasala si Adan, ano ang ginawa niya? Nagtago. So ang tao, hanggat hindi siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, hindi siya lalapit sa Diyos. Hindi niya hahanapin ang Diyos. Kaya ang sabi po ni Kristo sa aklat ng Juan, nandito na ang hatol ng Diyos. Dumating ang liwanag pero ayaw dumapit ng mga tao sa liwanag dahil mahal nila ang kadiliman. Now how do we know that yung mga ito, mga kapatid, ay hindi lalapit sa Diyos kundi magtatago? Well, balikan po natin. Verse 16. Tignan niyo po nakalagay, napakalinaw. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha na nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa. Now, kanina in verse 15, nagtago sila. Pero walang binabanggit po dito na sila'y nagsisi. Hindi man lang nagsorry sa Diyos. Hindi man lang nagpakumbaba sa Diyos. And then in verse 16, mas nanaisin po nila na matabunan po sila ng bundok, mga bato, kesa na magsisi sa Diyos. Now, may katuruan na ang lahat ng tao ay may kakayahan na magsisi apart from the grace of God. Halimbawa, may mga katuruan po na ganito. Ikaw at ako, apart from God's grace, kaya mo magsisi sa Diyos because you have the all-powerful free will. Pero nakita na ho natin dito sa talatang 15 at 16, ano po ang ginawa ng mga makasalanan? Unang-una, nagtago. Bakit po sila nagtago? Dahil wala sa kanilang puso magpakumbaba. Pangalawa, instead of magsorry sila sa Diyos, mas nanaisin po nila na mamatay na lang kapag sila'y tinabunan ng mga bato at ng mga bundok. Now, if you look at this, ganito kalala ang depravity ng tao. Na mas nanaisin po nila, mga kapatid, na mag-commit ng suicide, mas nanaisin po nila na mamatay na lang kesa na magsorry sa Diyos. Ganyan kalala ang humanity. Pero, balik po natin yung katanungan. Kung hindi magagawa ng tao na magsisi apart from the grace of God, then paano ho natin nagawa na magsisi? Kasi ibinigay sa atin ng tupa ang kanyang biyaya upang makalapit sa Kanya. Pero ang mga ito ang lala. Mas nanaisin po nila mag-suicide kesa dumapit sa Diyos. Mas nanaisin po nila na mamatay na lang, magtago
kesa magpakumbaba. All they need to do with their hearts is say, Lord, I'm sorry. Pero hanggat wala sa kanila ang biyaya ng Diyos, hindi nila magagawa ho ito. Kaya ang sabi po ni Jesus very clearly, no man, walang makalapit sa akin, maliban kung palalapitin siya ng Diyos Ama. Now, notice the words here. Napaka-specific eh. Tignan niyo po yung sigaw ng mga tao. Tabunan ninyo kami at itago. Or in English, fall on us. So kinausap po nila ang mountains and the rocks. Fall on us and hide us. Now, bakit very specific ho ito? Dahil kagaya po ng mga ibang teksto na ating po tinalakay, meron po ito pinaghuhugutan muli sa lumang tipan. Basahin po natin dito sa Isaiah chapter 2 verse 8. Isaiah chapter 2 verse 8. Isaiah chapter 2 verse 8 to 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah chapter 2 verses 8 to 10. Marami silang Diyos-Diyosan at sinasamba nila ang mga bagay na ito na sila mismo ang gumawa. Kaya Panginoon, ibaksak niyo ang bawat isa sa kanila nang mapahiya sila, huwag niyo sila patatawarin. Mga tagi-Israel, tumakas kayo papunta sa mga kuweba at mga hukay para magtago sa galit ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Darating ang araw na tanging ang Panginoon lamang ang pupurihin. Ibabaksak niya ang mayayabang at mga mapagmataas. Ano po ba ginawa ng mga tao kanina? Nagtago at hindi nagpakumbaba. Mas nanaisin po nila na mamatay po sila by the mountains and by the rocks kaysa magsisi. So ano po ang tawag doon? Pagmamataas. Ayaw po nila magpakumbaba. Pero the very words, fall on us, is found in Hosea chapter 10. Basahin po natin ang Hosea chapter 10, talatang 8. Hosea chapter 10, verse 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Hosea chapter 10 verse 8. Gigibain ang mga sambahan sa mga matataas na lugar ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Matatakpan ang kanilang mga altar ng matataas na damo at mga halamang may tinik. Sasabihin nila sa mga bundok at mga burol, tabunan ninyo kami. Now, anong ibig sabihin na gigibain po ng Diyos yung mga matataas na lugar? Kapag pinag-aralan po ang lumang tipan, nung mahati po ang kaharian po ni Haring Solomon, nahati po ito with the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom, hindi sila kasing lala ng Northern Kingdom. Dahil ano po ba ang uri ng pagsamba ng Northern Kingdom? Kapag sila'y nagpupuri, lagi na sa matataas na lugar. At ano po yung kanilang ginagawa sa mga matataas na lugar? They were serving other gods. So nung binabanggit po dito sa Hosea, gigibain niya yung matataas na lugar, ang ibig sabihin po nito, ang kasalanan ng mga tao sa panahon ni Hosea ay ito. They have chosen to love another God rather than me. And because you are living in spiritual adultery and idolatry, gigibain niya yung mga ito. At ano po ang magiging epekto ng mga ito sa mga taong ayaw magsisi? Ang sabi po doon, tabunan ninyo na lang kami. Fall on us. So the exact same thing na binabanggit po kanina in Revelation 6 ay makikita in Hosea. They wanted to die. But there is more, mga kapatid. May karagdagan pa. Hindi lang si Hosea ang nagsalita po ng ganito. Pati na rin po ang ating Panginoon Hesukristo
sa mga taong nanonood sa Kanya. Basahin po natin ang Lucas Kapitulo 23. In Luke chapter 23. Basahin po natin dito in verse 29. Lucas 23, talatang 29 hanggang 30. Luke 23, verse 29 hanggang 30. Sabi po ng Biblia, sapagkat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasususong sanggol. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? Now, I want to point out something po dito mga kapatid. This is very interesting. Dahil, yung binasa po natin kanina sa Hosea, chapter 10, verse 8, ito po ay tumutukoy sa idolatry. Pero pagdating po dito sa Lucas 23, talatang 30, bakit po ginamit ni Kristo ho ito? Tabunan ninyo kami. Bakit niya ginamit yon? Nasa krus siya eh. At sino ho ang kausap po niya dito? Yung mga taong nanonood ho sa Kanya. Pero bakit po niya sinabi, nakaawa kayo dahil darating yung panahon na kayo mismo ang magsasabi, tabunan ninyo kami. Bakit sinabi ni Kristo ho yun sa mga tao na nanonood po sa Kanya habang siya'y nasa krus? Most likely, ang tinutukoy po ni Kristo po dito ay walang iba kundi ang AD 70 Jerusalem. Nung sinabi po ni Kristo, mas nakakaawa kayo. Nakakaawa yung mga babae na nagpapasuso ng mga sanggol, sapagkat sasabihin ninyo, tabunan ninyo kami. Bakit sinabi ni Kristo yon? Dahil ang tinutukoy po ni Jesus sa konteksto po ng Lucas 23 ay yung destruction of Jerusalem in 70 AD. Now, what do they both have in common? Sa Hosea, nakalagay, tabunan ninyo kami. Sa Lucas, sinabi ni Kristo, sasabihin ninyo, tabunan ninyo kami. Pero ano po yung buod na mensahe po ng dalawa? They both deal with judgment. Hosea, kaya nasabi, sasabihin ninyo, tabunan ninyo kami. Dahil kapag pinarusahan kayo ng Diyos for your idolatry, ito yung maging kahihinatnan ninyo. Pero kay Kristo, dahil ni-reject ninyo ang yung Mesiyas, ito ang mangyayari sa Jerusalem. Kaya ang Jerusalem, mga kapatid, was known in history, lalo na in 70 AD, as one of the most violent destructions of Israelite history. Now, may speculation, di ko ho alam kung gaano po ka-accurate po ito. Marami mga tao na pinapatay po ni General Titus during the invasion of Jerusalem in 70 AD. Pero there is one source, I am not sure kung gaano po siya ka-accurate, but there is one source that says, nung mangyari po ang 70 AD, bagamat marami mga Hudyo ay pinatay, walang Kristiyano ang nadamay po dito. Dahil, ayon po kay Eusebius, naalala po na mga Kristiyano yung sinabi ni Kristo in Matthew 24, that kapag nakita mo na yung mga bagay na ito, umalis na kayo. And according to that source, walang Kristiyano na nadamay. How accurate that is, I am not too sure. But the case and point is this. Hosea and Luke deal with judgment kapag hindi mo pinagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ngayon, dahil dito humugot po ang Revelation at may kaugnayan din po dito sa Lucas, dahil dito po sila humugot, most likely, the reason why kailangan gamitin po ng Diyos ang gaytong klaseng lingwahe, lalo na sa mga ayaw magsisi,
ay para maipakita po kung gaano kalala ang kanilang kalagayan kapag tayo po ay hiwalay sa Diyos. Mas nanaisin pa ho nila na mamatay na lang kaysa tanggapin si Kristo. Recently, may isang popular na atheist na hanggang sa kanyang kamatayan, the thought of trusting in God ay kamangmangan po para sa kanya. He was a well-known atheist. Ang pangalan po niya, mga kapatid, is Christopher Hitchens. Wala siyang ginawa kundi sabihin sa maraming tao on a platform and public level that God is a foolish thing. That believing in God is a foolish thing. Ano po ang kanyang kinamatay? Mouth cancer. Hanggang sa kanyang kamatayan, mas nanaisin na lang po niya mamatay kesa magsisi sa Diyos. Yan ang kondisyon ng buong mundo. Kaya hindi ho natin masasabi ang bawat tao ay may kakayahan na magsisi apart from the grace of God. Hindi ho natin maituturo o sasabihin o makikita sa Biblia na ang bawat tao sa buong mundo ay may kakayahan na magsisi kahit hindi siya sinasama ng biyaya ng Diyos. Hindi natin mababasa yun sa Biblia. Biro mo, nagbabaksakan na ang mga bituin sa pangitain na ito. Nababalot na po yung kalangitan like a roll. Sino matinong tao ay hindi magsisisi kung makita niya yung mga bagay na yan? Nagkaroon po ng mga lindol, nandidilim, hindi na nagbibigay liwanag ang araw. And yet, sabi po ng mga taong ito, mas nanaisin ko pa na tabunan na lang ako ng bundok at ng mga bato. At magtago na lang ako kesa humarap sa presensya ng Diyos. Yan ang kondisyon ng mga taong wala kay Kristo. Now, as we go back to Revelation 6 verse 17 naman, or verse 16, mas naisin po nila mamatay. Bakit po? Kasi sabi ho dito, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha na nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa. Now, alam ho natin that sa Biblia, madalas po binabanggit po ng mga apostol, iniligtas po tayo ng Diyos mula sa galit ng Diyos. Ito rin ang naging pangangaral po nila Jesus at nila Juan tagapagbautismo. Magsisi na kayo sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos at darating ang kaparusahan or the wrath of God. And oftentimes, ang binabanggit po ng maraming tao is that ang Diyos Ama ay mahigpit, malupit, magagalitin, pero pagdating kay Kristo, maunawain, mapagpasensya, mapagbatiis, lahat na. He is very patient. Pero sabi po dito in verse 16, kaninong galit yung binanggit? Sabi po dito, itago nyo kami sa galit nino ng tupa. Now, nung unang dumating po ang ating Panginoon dito, sa unang niyang pagparito, hindi siya dumating upang magbigay hatol on a cosmic level, kundi iligtas. Pero, yung binabanggit po dito, hindi kaligtasan galit Sa kanyang pagbabalik, hindi kaligtasan, kundi parusa ang ibibigay niya sa mga ayaw magsisi. And I want us to picture it like this, mga kapatid. Because there's something called the first coming and the second coming of Christ. Okay? The first coming looks something like this, ayon po sa Biblia. When we look at the first advent or first coming,
Dito makikita po natin ang Mateo 1, dito po natin makikita ang Juan 1, dito po natin makikita ang Lucas. Lahat po yan ay nandito sa first coming. Ngayon, nung umakyat po ang ating Panginoon, this period right here ay matuturing po natin gospel period. Which means, habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, ito lang ang chance na mga hindi pa sumasampalataya. At the second coming of Christ, after this period right here, kapag natapos na ho ito at dumating na po ang Panginoon, wala na yan. Dahil binigyan ka na ng pagkakataon eh. Kaya mababasa po natin sa Gawa 17, 30 hanggang 31, sapagkat itinalaga ng Diyos mula sa isang araw that kapag dumating na si Kristo, by Christ and through Christ, hahatulan po niya ang lahat ng tao. Now, it's fascinating dahil even though this is a gospel period, nagsimula na rin yung tinatawag Great Tribulation. So habang po nangangaral ho tayo, nandito din po yung pag-uusig. So these are simultaneous. The reason why nagkakaroon po ng Great Tribulation dahil po sa mensahe na ipinapangaral. Tatandaan po natin ang ibig sabihin po ng Great Tribulation is the great suffering. Pero ang tanong ho dito, kanino po nakapoint yung great suffering? Sa mga nangangaral. Sa mga namumuhay para sa Ebanghelyo. So habang ito po ang nangyayari at habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, ito lamang ang panahon ng pagsisisi. Kaya nga ang sabi po ng mga ngaral sa aklat ng Hebreo Kapitulo 2 at Kapitulo 3, today, if you will harden your hearts, today is the day of salvation. Ito lang ho yun. Because at a second coming, matter of fact, yung binabasa ho natin dito, ito na yun eh. Yan na yun. Kapag nagbabaksakan mga bituin, kapag nawawala na po ng liwanag, ang sun, at kasimpulan na po ang buwan, like blood, all of that is giving a message of the second coming of Christ. Hindi siya literal, kundi ang literal na mensahe na hinahatid with those images is that when Christ comes back, the destruction of the wicked is coming. Yun ang mensahe po nun. Pero ang sabi nga po dito, itago nyo kami sa galit ng tupa. Now, here's what's interesting. In Revelation chapter 20, kung atin po babasahin, yung ika-6 na selyo, may kinalaman po ito sa second coming and the great white throne judgment eh. Dito po tayo mga kapatid, in Revelation chapter 20, simulan po natin ang basa dito po sa talatang 11. Tignan niyo po ang nakalagay. And let us ask the question, may kahawig po ba ito sa ika-6 na selyo? Revelation 20 verse 11, tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Now, hindi ko na ho babasahin yung mga ibang talata na banggit ho dito because we are well aware that Revelation 20 verse 11 to 15 ay tungkol po sa final judgment. But what's fascinating is this. In verse 12 to 14 ng Revelation 6, ano po yung nawala? Ang kalangitan. Ano po ang nawala? Yung mga isla, yung mga bundok. Nawalan ng liwanag ang sun, nawala po yung kulay ng buwan. What is that trying to tell us? At ano po yung sigaw ng mga masasama kanina? Itago mo kami, itago mo kami, itago mo kami. Pero yung nabasa natin kanina in Revelation 20 verse 11, bakit kailangan banggitin ng Diyos na wala ang langit, na wala ang lupa? That's another way of saying, yung mga sinisigaw ng mga masasama, itago mo kami, itago mo kami.
sa araw ng paghuhukom, wala tayong matataguan. Yun ang ibig sabihin nun. Wala tayong matataguan sa araw ng paghuhukom. Ang buong pagkatao po natin ay lantad sa Diyos sa araw na iyon. Pero, ang magandang balita ay ito mga kapatid. Bagamat tayo po ay haharap sa Diyos balang araw, the final verdict na ibibigay ng Diyos sa atin, not guilty. Not because of what you have done, but because you are in the Lamb of God, which takes away the sin of the world, si Kristo. Pero yung nabasa natin kanina, mas nanaisin po nila na sila'y mamatay kesa hatulan po ng Diyos sa araw ng paghuhukom. That is the scary part. Now, to come to a close, sabi po dito in Revelation 6 verse 17, Revelation 6 verse 17. Bakit po nila gustong mamatay at bakit gusto po nila magtago? Sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino man makapagpipigil sa kanila. Now, in English, ito yung nakalagay for the great day of their wrath. Now, it is interesting that yung pagkasalin po sa NIV is that it has the words, the great day of their wrath. Now, sa mga ibang manuskrito ng tekstong Griego, ang nakalagay ay hindi po yung salitang their, kundi his. Okay? Sa ibang manuskrito. Now, bakit po sa mga ibang manuskrito nakalagay his rather than their? Dahil, ang nais po nila itukoy po dito, kanino po ba yung galit na ito? Well, kanina, sa talatang 16, itago nyo kami sa galit nino ng tupa. So yung mga ibang iskriba, iniisip nila, great day of wrath. Kaninong wrath ito? Wrath ba ng Diyos Ama o wrath ng tupa? Well, dahil po sa talatang 16, nakalagay, itago mo kami mula sa galit ng tupa, ang ginawa po ng mga iskriba, instead of lagay po nila yung salitang there, nilagay po nila yung salitang his. Para lang itukoy, this is only Christ's wrath. But there's a problem. Why? Because some manuscripts does not have the singular his. It has the plural there. Auton ang ginamit po. Now here's what's fascinating. If in fact the great day of wrath ay tungkol po sa there rather than his, why is that the case? Is because ang galit ni Kristo ay galit din ng Ama. Hindi sila pwede magkahiwalay. Hindi po pwede happy ang Ama, galit ang anak. Hindi po pwede happy ang anak, galit ang Ama. Hindi ho. Nagkakaisa sila sa lahat ng bagay. Kung nagkakaisa ho sila sa salvation, nagkakaisa po sila sa judgment. Ang galit ng Ama ay galit din ng anak. Kaya di ba sa aklat ng Juan 5, ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng paghatol sa pamagitan ng kanyang anak. Ang lahat ng otoridad na humatol sa kanyang anak. He gave all the judgment to His Son. So we can say that the proper rendering, as what the NIV suggests, is correct. The great day of their wrath ay tumutukoy po sa bawat persona ng banal na Trinidad. Now, bago po ho tayo magtapos, the great day. Do you guys recall anything from the Old Testament? Kapag binasa ho natin, lalo na ang minor prophets, and you can read this in your own time, so Joel 1:15, Joel 2:1,
Nahum 1, what do they all have in common? The day of Yahweh. Tuwing binabanggit po yung salitang the day of Yahweh is devastating. The day of Yahweh ay nakakatakot. Ang ibig sabihin po noon, the day of Yahweh, darating ang araw ng final judgment. And in the last book of the Old Testament, sa Malachi 3 verse 2, bakit kailangan ihatid or isugo rather ang tagapagsugo o ang tagapagbalita rather ng magandang balita? Di ba sabi, isusugo ko ang aking lingkod upang ihatid ang balita bago dumating yung araw na iyon? It's another way of saying, Jesus Christ and His gospel must be sent before the great day of wrath upang mabigyan ang mga tao ng panahon na magsisi bago ho ito dumating. Great day of wrath, day of Yahweh, day of the Lord, lahat po yan mga kapatid ay iisang termino lamang that simply means the second coming leading to the final judgment at the great white throne. So, kung babalikan po natin ang unang katanungan, ang ika-anim po ba na selyo natupad na? Hindi pa. Ang ika-anim na selyo ay kasagutan ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na pinatay at inuusig. Panginoon, hanggang kailan bago niyo po parusahan yung mga pumatay sa amin? Ang sabi ng Panginoon, mga anak, magpahinga muna kayo. He's very gentle. Magpahinga muna kayo. Kapag hindi pa natutupad yung bilang ng mga kapatid ninyo na kailangang patayin, magpahinga muna kayo. Pero nung binuksan ang ika-anim na selyo, hindi na gentle si Kristo. Galit na. To His church, gentle, loving, gracious, merciful. Pero sa mga hindi mananampalataya, galit na ang ibubuhos ng Diyos. Kaya ang tanong po dito, dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao. Now, the literal wording here, dun sa katapusan ng verse 17 ay ito. If I can render it this way, sino ang makatayo sa araw na iyon? Sino ang makatayo sa araw na iyon? And I want to show you several passages bago po tayo magtapos because this is very important. Ang tanong po kanina, Lord, kailan niyo po parurusahan yung mga pumatay? Sinagot na po yun ng Diyos in judgment. Pero ang tanong naman ng mga hindi mananampalataya, sino ang makatayo sa araw na iyon? So may tanong ang mga mananampalataya, kailan niyo po parurusahan ang masama? May tanong din ang mga hindi mananampalataya, sino makatayo sa kanyang presensya? Notice the words, sino ang makatayo sa kanyang presensya? Now, in the Old Testament, kung babasahin po natin ang Psalm 76, these are very important texts. Psalm 76, talatang 7. Psalm 76, verse 7. Dahil humuhugot po ito mula sa lumang tipan. Tignan nyo ho. Psalm 76, verse 7. Kaya dapat kayong katakutan. Sino makatagal sa iyong harapan kapag kayo'y nagalit? Sinong makatagal sa iyong harapan kapag kayo'y nagalit? Moreover, in Nahum, chapter 1, sa Nahum, chapter 1, talatang 5, Nahum chapter 1, verse 5, and 6. Tignan niyo po nakalagay, Nahum 1, verses 5 and 6. Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya, pati na ang mga bundok at mga burol, at ang mga tao sa mundo ay nanginginig. Sino ang makatagal
sa matinding galit ng Panginoon. Kapag siya ay nagalit, parang siyang bumubuga ng apoy at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya. Now, yan ang katanungan sa bagong tipan, yan din ang naging katanungan sa lumang tipan. Sino ang makatayo sa kanyang presensya sa araw na iyon? At ang sagot, mga kapatid, Salmo Kapitulo 1. Dito po tayo sa Psalm chapter 1. Balikan po natin ang Salmo. Psalm chapter 1. Sino ang makatayo sa presensya po ng Panginoon? Tignan niyo po ang nakalagay dito. Talatang 4. Ngunit, iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid, sapagkat pinapatubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. So ang tanong ho dito, kagaya po ng katanungan sa luma at bagong tipan, sino ang makatayo sa presensya po ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang mga matuwid lang. Dahil sila ang kanyang iniingatan. Sila ang kanilang pinapatubayan. At bakit makakatagal sila sa presensya ng isang banal na Diyos? Dahil ang bumabalot sa kanila ay ang katwiran ni Kristo. Kapag wala doon ang katwiran ni Kristo, wala ni isa makatayo sa kanyang harapan. This evening, mga kapatid, ang ika-6 na selyo ay isang eksena na paulit-ulit na ipinipresenta sa aklat ng Revelation. Pero ang mensahe po ng ika-6 na selyo ay ito: final judgment is coming sa mga ayaw magsisi. Ito ang sagot ng Diyos sa mga Kristiyano na inuusig at pinatay. Sabi po ng ika-5 selyo, Panginoon, kailan niyo po parurusahan ng mga masasama? Ang sagot naman po ng Diyos sa ika-6 na selyo, parurusahan ko silang lahat. Wala akong ititira. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Ayaw nila magsisi, ayaw nila maniwala, ibubuhos na ng Diyos ang kanyang galit sa pamagitan ng tupa, which is none other than Christ Jesus, our Lord. So, I pray and hope that this evening, mga kapatid, nagkaroon po tayo ng aral tungkol po sa galit ng Diyos at kung ano po yung kondisyon ng tao. Habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang oras ng pagsisisi. Pero kapag dumating na si Jesus, natupad na yung ika-6 na selyo. And that is why tonight, I pray and hope that we would continue by God's grace to speak to people na hindi mananampalataya. Hingin po natin sa Diyos yung biyaya, yung tapang, yung lakas ng loob. Ibigay po yung magandang balita sa ating mga minamahal, sa ating mga kaibigan dahil hindi kaligtasan ang kanilang kahihinatnan, kundi yung galit at parusa ng Diyos sa araw na iyon. But thanks be to God, sinalo ni Kristo ang galit ng Diyos para sa atin so that we don't have to stand before Him in wrath, but in joy.